Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ng PAOK na alam na nila ang mga may-ari at ang mga politikong sangkot sa mga pogo sa Porac ang tinaguriang notorious na Pogo Hub kung saan bumubuo na ng malakas na kaso laban sa kanila. Kita na po natin kung sino yung mga pangalan. We've also been able to retrieve evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners, the so-called beneficial owners of this particular scam farm. Sinagot din ang malaking tanong kung bakit hindi pa agad ipag-utos ni Pangulong Marcos na ipasara agad ang lahat ng Pogo. The 402 canceled POGOs po ay karamihan po naman to nag-ooperate pa eh. Ibig sabihin, kinakailangan isipin natin mabuti muna kapag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar. Kasi mas magiging problema po sa atin yon kapag we totally ban them pero wala tayong mekanismo kung papaano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. So, kinakailangan upuan po ito ng mga policy makers. Ayon naman sa intelligence agency, tama lang ang ginagawa ngayon ng Marcos administration na huwag agad isara ang mga Pogo dahil kailangan nating mahuli ang mga protektor na politiko at ang mga espiyang in-check na nagdilik ng mahalagang impormasyon ng gobyerno at military security. Matapos naman ang panghaharas di umano ng mga PNP sa sanktuaryo ni Quiboloy, abay heto at magsasampa ng kaso itong si Duterte para ipaglaban ang karapatan ni Quiboloy na ginigipit umano ng gobyerno ni Marcos. Halos sampalin ng katotohanan ang mga dating pahayag ni Padilla dahil sa matinding proteksyon kay Quiboloy na nagtatago sa pangil ng batas. May nag-utos sa akin, ganun. Wow. Revolusyonaryo utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani. Ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Dagdag pa ni Padilla, dadalhin niya sa Senado para imbestigahan ang ginawa ng mga kapulisan kung may paglabag ba ito sa batas para mabigyan katarungan ang kanyang kaibigan na si Quiboloy. Belta naman ng isang batikang broadcaster sa mga protektor ni Quiboloy. No one is above the law. Walang kinalaman ng Pangulo sa nangyari sa Davao kasi court order yan. Court decision yan. Ang hindi nila alam, ang taong bayan ay matatalino. Alam nila ang rule of law. Hindi naman sinabing guilty. Pag ikaw ba inisyuhan ng warrant of arrest, guilty ka na? Hindi. Hanggat hindi nagtatrial at hindi natatapos ang trial, hindi mo malaman kung guilty o not guilty ang isang akusado. Pero ang pinapalabas ng kailang kampo ay argabyado sila. Pinahirapan daw yung Tindang, pinahirapan daw si Quiboloy. Hindi karapatan ni Quiboloy, wala. Wow, pagtakpan ang katotohanan. Linlangin ng taong bayan sa kanilang paniniwala para idepensa ang kanilang amo. Dagdag naman ng isang political blogger, magaling po muna itong mga Duterte, samantalang mismong dumi nila di man lang makita. Ito yung mga tao na tumitingin sa dumi ng kapwa nila pero yung sarili po nilang dumi hindi po nila nakikita. At gano'n na gano'n po itong mga Duterte. Lalong-lalo na itong si Rodrigo Duterte. Si Itok-Itok, kilala nyo naman siguro siya, parang champion din po ng human rights at saka alam po ninyo, akala mo sila po naaapi. Pero ang katotohanan, gawain po nila nung sila po ang talagang nasa tuktok ng kapangyarihan, ang i-weaponize ang authority na meron po sila. Wala akong ibang tinutukoy in particular before yung kanyang ama, itong si Sara Duterte. Lumalabas po dito na taliwas po ang sinasabi ni Sara Duterte sa ngayon sa mga naging aksyon niya sa nakalipas na panahon. In particular, kung paano niya po tinakot, binantaan ang mga personalidad na katulad ni dating Senador Antonio Trillanes. Sabi niya nga po dito, I will make sure you are alive and in pain. I had been described as heartless as my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. Ganyan po, magbanta ito pong si Sara Duterte. Tapos, sa isang pahayag pa po dito sa balita, the last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down. And Speaker Boy Nograles lost that election
and was a billion pesos poorer. Yan po ilan sa mga pahayag nitong si Sara Duterte na ngayon nagpapakilala, akala mo, champion po ng due process at ng rule of law, even ng human rights. Pero gawain po nila sa mga nakalipas na panahon kung paano po umabuso sa kanilang katungkulan. Pero ngayon, yung tunay na ugali na yan nalilimitahan kasi hindi po sila ang nasa tuktok ng kapangyarihan. Kaya hindi po nila magamit kung ano man meron sila sa kasalukuyan. Dahil after all, yung pinakamataas ang katungkulan sa bansa, inoobserba ang rule of law at due process. Walang iba kung hindi sa Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay po nitong ating pinag-uusapang balita, ito pong kanyang ama na si Rodrigo Duterte ay mistulang nagpapakilalang lehitimong oposisyon at champion ng human rights. Nangako naman kasi si Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. And he has been a recalcitrant. He has been a fugitive from justice. So how do you do an arrest of a person like that? Or therefore you bring a lot of people. Parang yun ang point ko. I have always been on the side of the law, and I think the law, the agencies of law, like the Philippine National Police, the Department of Justice, dapat gawin nila ang trabaho nila in such a way na walang masasaktan, walang rights na malalabag. Nakargo yan, sa burden yan ng ahente ng gobyerno. Maingat dapat sila dyan. Pero dito nakita naman natin, hindi lang naman pala sa West Philippines binubugang tubig, di ba? Akala natin sa WPS na may water cannoning mula sa China pupunta sa ating mga puwersa. Pati pala doon sa Davao, may water cannoning. Water cannon ang mga ahente ng batas, ang nagwa-water cannon, mga supporters at defenders ni Pastor Kibuloy. So, these are images that are very difficult to justify. And apparently, the other thing that is bad for Sara Duterte is that she's appearing to be very, very opportunist here. Nakipagkita lang pala dahil sa eleksyon. Hindi sustansya ang pinag-uusapan ng unity. So, lalabas dyan, opportunist ka, transactional, ginamit mo lang, di ba? O nagpagamit ka, di ba? Gamitan lang pala gano'n. So, kaninong politika ngayon ang mas mabaho o mas masahol pag gano'n? Sa mata ng tao. So, there's a good chance that she might be replaced depending on what happens now and the 2025 elections. This is a war of attrition Parang nangyayari dito, nagsusubukan. Sa tingin ko, ang may upper hand dito si Presidente. Kasi ang at the end of the day, the move will always be bad for Sara. Because Sara will be forced to resign. Or she can stay and then be used as a prop by the president and say, this is really unity. Even a critical vice president is in my cabinet. Either way, she loses. Okay. Alam mo naman sa politika, pag in control ka, mayroon kang advantage. You benefit. She can control because Sara Duterte is his alter ego. Her prerogatives are limited by what the president would allow her. Right? So, under kita. Hindi ka pwedeng umayos ka. Parang ganon. Pero hindi niya tatanggalin. Parang yung bang ganong klase na parang mahihirapan ka ng husto pero hindi kita alisin kasi gagawin kitang prop for the unity. You say it's only for the campaign, I'm going to prove you that it's not. I'm keeping you. I'm keeping you in my administration. Now, pero kung ayaw mo na talaga, then nothing is stopping you from giving. Dahil lalabas ngayon, si Sarang umalis. Si Pastor Kibuloy kasi mayroong kasong nakasampa sa kanya. Na inihahin ng mga complainant sa mga dating niyang membro. Seryoso yung mga mga aligasyon. Apparently, our judicial system determined that there is probable cause. And that is why there is a warrant of arrest. These are perfectly legal procedures. Now, Pastor Apollo Kibuloy have avoided accountability first by not appearing in the Senate. Diba? Merong investigasyon doon. Hindi lang yon. Ngayon naman, talagang nagsabi siya, hindi na siya pahuhuli ng buhay. Ayaw niyang voluntarily mag-surrender kahit may warrant of arrest na sa kanya. Kasi kung talagang, di ba, pag alam mo naman may warrant of arrest na sa iyo and publicized yun, ginagawa ng iba, ikaw na mismo ang pupunta sa presinto, di ba, para mag-surrender. At you'll file bail.
'Di ba? Yun ang magdala ka ng abogado. This will give you an opportunity to face the accusations and the accusers and defend yourself and exercise the right of due process.